In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na pinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi, ngunit sinabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng nabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita, putulin mo na. Nakasisigip lang yan. Ngunit sumagot ang nakapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Hukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putuloy na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Efeso. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paalala ni Jesus na ang mga trahedya o sakuna ay hindi parusa ng Diyos sa mga tao na mas makasalanan kaysa sa iba. Hindi tayo dapat magmadali sa paghatol o pag-aakalang ang mga dumaranas ng sakuna ay higit na masama. Sa halip, inaanyayahan tayo ni Jesus na magnilay at magsisi. Ang pagkakataong ibinigay sa puno ng igos ay talinghaga ay simbolo ng awa ng Diyos sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat minsan, binibigyan tayo ng Diyos na pagkakataon upang magsisi, magbago at mamunga ng mabuting gawa. Sa mga trahedyang tulad ng pandemya, kalamidad, o mga aksidente, madalas nating tanungin, bakit nangyayari ito? Gayunpaman, ang paanyaya sa atin ay magbalik loob sa Diyos at magsisi. Hindi sa parurusahan tayo, kundi dahil nais ng Diyos na gamitin natin ang pagkakataon upang magbago at maging handa sa Kanya pagbabalik. Ang mga sakuna at trahedya ay hindi tanda ng parusa kundi sa tawag ng pagbabalik loob at pagpapatawad. Katulad ng puno ng igos na hindi namumunga, minsan tayo ay binibigyan ng mga biyaya at pagkakataon ng Diyos upang mamunga sa pamamagitan ng ating pananampalataya at serbisyo. Subalit, kung patuloy tayong hindi nagbubunga gaya ng paglimot sa responsibilidad bilang mabuting Kristiyano,
maaring mawalan tayo ng pagkakataon sa huli. Sa ngayon, makikita natin ito sa kakulangan ng pagtulong sa kapwa o sa komunidad, lalo na sa mga nangangailangan. Si San Pablo ay naglalayong ipakita na bawat isa sa atin ay tumanggap ng kaloob mula sa Diyos. Ang mga biyayang ito ay binigay upang tayo ay magkaisa at maglingkod sa ating kapwa upang mabuo ang katawan ni Kristo, ang simbahan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong gamitin ang ating mga kakayahan at talento, hindi lamang para sa sarili, kundi upang palakasin ang ating komunidad ng pananampalataya. Dapat tayong tumugon sa tawag na ito, at ito ay sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagkakaisa at paglilingkod. Sa gitna ng mga hamon, gaya ng mga kahirapan, kalamidad, o mga isyong palipunan, ang mga Kristiyano ay tinatawag na magkaisa at magtulungan. Halimbawa sa mga community pantries na nakita natin noong kasagsagan ng pandemya. Pagtutulungan, kagaya nitong pagbaha sa Pilipinas, sa Naga, sa masulok ng Pilipinas. Makita natin ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Ang mga taong may kakayahan ay nagbibigay sa mga nangangailangan at sa ganitong paraan ay nagsisilbi sa kapwa at sa simbahan. Madalas nating maranasan ang pagkakahati-hati sa simbahan sa mga grupong may iba't ibang pananaw, ngunit pinagpaalalahanan tayo ni San Pablo na tayo ay isang katawan kay Kristo. Ang pagkakaisa, pagtutulungan, at paggamit ng ating mga kaloob ay mahalaga upang mapalakas ang pananampalataya ng komunidad at maging mabunga sa paglilingkod. Ang hamon sa atin mula sa mga pagbasa ngayong araw ay ang pananagutan nating mamunga ng mabuting gawa. Patuloy na magbalik loob sa Diyos at gamitin ang ating mga kaloob para sa ikabubuti ng komunidad at ng simbahan. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!